Siniguro ni Ombudsman Marcelinas Gutierrez na patuloy ang pagsasagawa ng mga reforma ng Pilipinas kontra korupsyon. Sa ginanap na Asian Development Bank Organization for Economic Cooperation and Development meeting sa Macau, China, sinabi ni Gutierrez na pangunahing tinututukan ng nasabing mga reforma ang pagpapalakas ng integridad ng serbisyo publiko, kampanya laban sa panunuhol, lalo na sa business operations, at public awareness campaigns laban sa katiwalian. Halimbawa aniya para mabawasan ng face-to-face contact sa pagitan ng mga kawani ng gobyerno at mga company executives sa pagbabayad ng kanilang duties, ipinatupad nila ang bank-to-bank payment system. Bukod pa umano rito ang ginawang scorecard ng Ombudsman na kumikilala sa mga ahensya ng gobyerno na aktibong nangangampanya kontra korupsyon. Makikipagpulong sa mga kongresista ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa Huwebes para repasuhin ang panukalang Comprehensive Agrarian Reform Program with Reforms or CARPER. Makakasama rin dito ng mga mambabatas at mga obispo ang ilang mga kinatawa ng peasant groups, pati na si dating COMELEC Chairman Christian Monzod na nagsisilbing counsel ng mga magsasakang nakikinabang sa CARP. Kaugnay niyan, sinabi ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio na umaasa silang ikukonsidera na ng Kamara ang kanilang hiling na ipatupad ang CARP ng may karampatang pondo at reforma. Kumpiyansa rin si Pabilio na lumalakas ang kanilang kampanya para maipasa ang CARPER. Ngayong nakuha na nila ang suporta ng Senado. Ang CARPER ay nagtatadhana ng 5 taong ekstensyon at pondong hindi bababa sa 147 bilyong piso para sa nasabing bill. Isinisi mismo ni Pangulong Arroyo sa Senado ang umano'y usad pagong na rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Frank noong pang nakaraang taon. Sa isang interview kasama ang IBC 13 sa Boracay kahapon, sinabi ng Pangulo na napakatagal maipasa ng Senate Ways and Means at Natural Resources Committee ng kaukulang budget para sa relief operations. Kabilang na anya rito ang 8 bilyong paglaong fund, pati na ang mahigit sa 400 milyong pisong pondo na para sa pagpapatupad ng priority projects sa Western Visayas, ang lugar na pinakamahigpit na tinamaan ng Bagyong Frank. Tugon ito ni Ginang Arroyo sa panawagan ng mga opisyal ng Western Visayas na pondohan na ang repair and rehab projects sa mga lugar na nasalanta ng bagyo dahil lalo lamang umanong madidisgrasya ang rehiyon oras na tamaang muli ito ng bagyo. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. Mga GSIS members, mapapasmile kayo sa ibabalita ko. Some people say that 70 is the new 50. O, diba? Kaya't ang mga young ones na sina lolo't lola, feeling strong pa rin. Akala nyo, kayo lang ha, kapag kayo ay GSIS pensioner, naku, ang inyong pinapangarap ay pwede nang maisakatuparan dahil mayroon ng GSIS pension loan. As a pensioner, you can avail of a loan worth up to 6 times your monthly pension or up to 100,000 pesos. The good news is, 8% per year lang ang interest at tax-free pa. Ang dali at ang bilis, di po ba? Magtungo lang to any of the 250 GWAP kiosks all over the country. At the GWAP kiosk, the pensioner places the e-card in the card reader. Piliin ang loan window sa menu, then the pension loan. May lalabas na tentative computation ng inyong loan at kapag okay na po sa inyo, you may now use your fingerprint bilang virtual signature. Pumili ng daliring gagamitin and gently place the finger you selected sa finger scanner. Once confirmed, agad ipapadala ng GWAP sa GSIS ang inyong pong loan application. Makakatanggap kayo ng text message from GSIS informing you na approved and credited na ang pension loan mo sa e-card mo. With the use of your e-card, pwede na kayong mag-withdraw from any of the 6,000 Megalink, BankNet at ExpressNet ATM sa buong bansa. Ibang klase sila lolo't lola. Mucho dinero. Teka, baka maisipan nilang mag-second honeymoon ha? Basta't kailangan ng cash, andyan ang GSIS pension loan. GSIS lang ang mayroon yan. Ganyan ang GSIS. Kahit saan, kahit kailan, talaga namang maaasahan. Premise sa resibo? Ha! Thanks God!
sa resibo? Manalo ng 5,000 pesos twice daily. May dalawang 25,000 peso weekly winners pa. At may mananalo ng 1 million pesos every other week. More prizes, more chances, more winners. Kaya sali na sa Premyo sa Resibo. Mahirap talaga maghanap buhay. Kaya talagaan ang mga bagay na pinaghirapan nating ipunta. Huwag hayaang mapunta ang lahat ng ito sa abo. Mag-ingat sa anumang posibleng pagsimulan ng sunog. Suportahan po natin ang Fire Prevention Month. Sa pagpapatuloy ng Express Balita, sinabi ngayon ng Asian Development Bank na nasa tama ang landas na tinatahak ng Pilipinas sa pagtugon nito sa global financial crisis. Isa sa mga pinuri ng ADB ay ang pagbibigay ng stimulus fund ng gobyerno sa ilang sektor. Ito ang Express Balita sa live report ni Jess Caduco. Jess. Nasa 2.5% lamang ang iuusad ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa taong ito ayon sa Asian Development Bank. Mas mababa ito kaysa sa 4.6% ni GDP noong nakaraang taon. Indikasyon daw ito na hindi makakaiwas ang bansa sa global financial crisis. Ngunit mismo ang ADB ang nagsabing nasa tamang direksyon ang ginagawang pagtugon ng gobyerno sa krisis. Ilan rito ang pagpapababa ng budget deficit at ang pagbibigay ng kabuang 330 bilyong pisong stimulus package. Malaki rin naman ang papel ng OFW remittances sa pagpapalakas ng ekonomiya. Ngunit dahil sa krisis, bahagyang nabawasan na rin ang remittances sa unang bahagi ng taong ito. Balak naman ng Bureau of Internal Revenue na higpitan ang pagbabantay nito sa mga delinquent taxpayers para mapaigting ang tax collection ng gobyerno. Idinagdag naman ng ADB na suportado nito ang panukalang pagbubuwi sa tax para madagdagan ang ipon ng gobyerno. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Sinimulan ng linisin ng Department of Environment and Natural Resources ang itinuturing na isa sa pinakamaruruming mga ilog sa bansa. Ito ang Express Balita ni Marian Alivio. Nagtapos na ang pagdiriwang ng Philippine Water Week at ng World Water Day. Kaya bilang pagkilala, isang ceremonial clean-up ang pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources sa Marilao, May Kawayan o Bando River System sa Prensa Dam sa Bulacan. Nakisa rin dito ang lokal na pamahalaan ng Bulacan, non-government organizations, pribadong sektor at mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ayon kay Environment Secretary Lito Atienza, layunin nito na magsilbing inspirasyon para sa kampanya ng lahat ng sektor kontra polusyon sa inuming tubig. We can do the job, but we have to really penalize those who continue to degrade the river. We have to penalize the LGUs who do not go into action, and we just have to do our job. Kailangan po magtrabaho tayo. Kinatigan naman ito ni Bulacan Governor Joselito Mendoza. Ang bottom line ito, natutuwa ako, nakita na ating secretary kung ano talaga ang sitwasyon dito at malaki ang maitutulong nila. Una sa pagpupulis, no? Kailangan siguro kung sino yung LGU concerned at kung saan talaga nanggagaling ito, kasuhan natin. Sabi ko nga, I'm taking full responsibility kung nandito yan sa Bulacan. Pero masakit yan, wala dito sa amin. Kabilang ang Marilao, May Kawayan o Bando River System sa 50 endangered na mga katawang tubig sa bansa. Ito'y dahil base sa mga record ng DENR, lumalabas sa palaging mataas ang concentration dito ng mga nakalalasong kemikal gaya na lamang ng lead at cadmium at maging ng organic pollutants. Pero ani Atienza, hindi lamang dapat magtapos sa Ilog Marilao ang lahat. Katunayan aniya, simula pa lamang ito ng mas pinaigting na kampanya ng gobyerno para sa kalikasan. Ako si Marian Alivio, nagbabalita, Express. Tumanggap ng parangal ang IBC 13 sa first anniversary celebration ng Alfie Foundation dahil sa programa nitong Service on the Go. Naghayag ng pagsuporta ang IBC 13 sa foundation dahil sa layunin nito na iangat ang buhay ng mga tao sa Malabon at sa iba pang nangangailangan. Ang Alfie Foundation ay isang samahan na nagsasagawa ng livelihood program para sa mga mahihirap kagaya ng candle at soap making. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto,
Mahalin po natin ang bansang Pilipinas.